broker po kasi sa akin. Aarigluhin kita ngayon. Ngayon po, yung foreigner, So, yung expiration ng permit mo kailan? 2028 po yung ARC ko. No, hindi magbabase dyan kasi ang transfer permit, 60 days lang yun. Asan na yung ERC hindi mo? pa po, I-check ma'am. natin. Hindi pa ma'am nakabababa. Tumawag ma'am ako sa 195 Kailan ka ba kailan ka nagpa-transfer? Hindi pa po ma'am na ng broker ko eh. Hindi pa napaprocess? Hindi pa ma'am nakaprocess. It means hindi pa napaprocess? Nagpunta po ma'am kami sa, labor ba yun ma'am? Labor. Nag-file po kami nung break contract ko. Yun lang. So, anong napag-usapan nyo doon sa labor? Yun ma'am, yung break contract ko nga po na yun. Pero wala pa po ako, hindi pa po ako nakakapag-process po kami ng change broker. Hindi talaga yun ng change broker. Ngayon, is first niyan kasi is transfer permit, magpermahan kayo ng amo mo. Ngayon, pag nagpermahan kayo ng amo mo ng agreement na magpalipat ka, yan ay ipaprocess sa Ministry of Labor. Yun nga po. Then, it will take 2 to 3 weeks bago bababa yon. Pag bumaba na yon, so nandun na yung pangalan mo sa Employment Service Center. Tapos kung meron kang nahanap na factory around sa Employment Center na yan, so pwede kang lumipat after 14 days. Okay? Tapos ma'am, may ask lang po ako ito kasi Yes. may nakausap po kasi akong foreigner. At po kami, one-on-one. Tapos, ang offer po kasi nila sa akin, binigyan po nila ako ng schedule ng trabaho na Monday to Friday. Tapos, sa 10 a.m. to 7 p.m. housekeeper po. Tapos, may isa lang silang anak. Ang problema ma'am, sabi ko sa kanila, willing po ako magtrabaho. Tapos, ang kailangan ko po is legally process po yung mga papel ko. Kailangan siguraduhin mo yung foreigner na yun if they are qualified to get the migrants. Ang sabi niya po kasi hindi daw po siya qualified. So, kung wala silang qualified, hindi ka pwede doon. Kasi once na maglipat employer kayo, 3 days, within 3 days, kailangan talagang mag-report na sa employment, sa labor na ikaw ay may amo na. Kasi once na nag-work ka doon without permit, so illegal po yun. Illegal po. Pwede kang hulihin, pwede rin Tapos sabi ko mag-penalty po ng sa amo. kanya is, ayoko po maging illegal worker. Yes. Kaya nagpunta po ako dito sa Taiwan para maging legal worker po. Yes, Tapos sabi ko, can we speak to our broker or agent? Sabi ko gano'n. Sabi niya, okay, para daw clarify din sila kung ano, mabigyan sila ng kung ano yung gagawin nila. Kasi may nakausap nga daw po sila before, kasi nahirapan daw po talaga silang kumuha ng housekeeper, kahit ng mga bantay sa bata. Kasi wala silang permit. Ang sinabi po nila is foreigner daw sila, hindi sila Taiwanese. Tapos yung They can hire also once na qualified sila. May mga qualification po yan. may qualification daw po na inaano ang government na hindi nila Reach nila. Hindi nila ma-reach. They are not qualified. Kaya wala silang permit. Ngayon kailangan daw po nila, hindi nila alam kung paano. You are not qualified din. Kasi nga ikaw ay legal ka na migrants unless kung makipag ka sa kanila, maging illegal ka rin. Makakakuha lang sila yung mga nag-PNP. Kasi wala silang permit. Wala po talaga silang chance. If they are going to provide the documents to the governments, kung ano yung mga required na ma-provide nila, so pwede silang magbigyan ng permit. Baka po mataas yung hiningin pera. Not money or baka may qualification po yan with working conditions. Ito nga po, nag-PM pa sa akin. Kaya sabi ko, you're not qualified to hire me. I'm sorry. Sabi ko gano'n. Sabi ko, thank you kasi gusto niya lang ako. Sabi ko, gusto ko din naman po magtrabaho. Kaya lang, hindi po kayo qualified para Yes po. Oo, yun yung sabihin mo sa kanila na if they can provide the permit, so walang problema. Kasi legal po kayo dito. Within 3 days na magpunta ka sa bahay nila. So, kailangan i-report sa labor talaga ang pangalan niyo na may employer ka na. Okay? Kasi mahirapan din po ang employer niyan kung ma-verify na nandoon ka na wala kayong parehas kayo na walang papel. So, pag na-anuhan kayo niyan sa Employment Service Act, so ma-evaluate kayo na you are partner in crime, na wala kayong permit, nag-work ka sa kanila, then they don't have permit also, na willing kang pumunta doon. For example, halimbawa, sinigyan ako ng broker ko na maganda